Salamat po, sirs. At ito, kagabi pa ho ito nag-express ng intention to ask questions for today. Haji Camino from Brigada News. Good morning. Thank you. Good morning po, Kong Benny and Kong Terry. Unahin ko lang po muna si Kong Benny. Yesterday po ay nagsimula na nga din po yung hearing o briefing ng House Committee on Human Rights dun po sa kaso ng mga missing sabongeros. Ang focus ko lang po siguro yung dun sa 18 na policemen po na nabanggit. Parang may sinabi po yung NAPOLCOM na it appears meron pong ilan sa kanila na connected po talaga doon sa drug war ng Administrasyong Duterte. Paki-elaborate nga po ito, Kong Benny. And do you think sa mga nabanggit po kahapon, posible po kayang may pattern na po talaga or may connection yung kaso ng missing sabongeros doon po sa drug war? Thank you. Yes, in fact, nabanggit po ito ng CIDG na talagang mayroong mga ilang kapulisan natin among the 18 na naging involved din sa reward system ng war on drugs. Now, atin pong bubusisiin yan, no? Sapagkat ang next na gagawin natin is Quadcom na eh. After this, no? Ibig sabihin, talagang sinabi ko sa kahapon na sa Quadcom, diretsong hearing na ito. So they will take an oath. So gusto nating malaman ang talagang ang ilan sa kapulisan na nasa kustiya ngayon ng ating Philippine National Police ang naging involved sa reward system ng war on drugs ng araw. And hindi ko sinabi na meron. Sila mismo ang nagsabi na meron. Sila mismo ang nagsabi niyan. Does this mean, Kong Benny, na yung mga involved na policemen, like for example, kahit na yung mga nasa under preventive suspension na 12 and yung 6 po na na-dismiss ay iimbitahan doon sa Quadcom hearing? We are going to invite lahat yan, no? Ang involved na implicate sa missing sabongeros. Kasi bakit kahapon, sinabi ko nga kahapon na this committee is quite disappointed, no? Sapagkat parang walang nangyayari sa investigasyon. Although, andyan ang DOJ, andyan ang CIDG, andyan ang NAPOLCOM, no? That are actually investigating. So, lalo natin makikita po ito when we have the Quadcom. No? Sapagkat gusto natin talaga makita na itong mga rogue policemen na ito na under preventive suspension, ang iba ay na-dismiss na, ang iba ay exonerated pa. Ano? So we'd like to find out kung ano talaga itong mga to. May schedule na po ba, Kong, ng pagsisimula ng Quadcom? Magkakaroon kami ng meeting ng mga kasamahan ko next week, ano? Kung kailan namin sisimulan ang Quadcom hearing, but definitely it will be in the month of September. Si Kong Terry, baka po may thoughts po muna bago yung question ko. Well, very important ho talaga na isang major pillar po itong Quad Committee na magtuloy-tuloy po ito. Kasi syempre, yung usapin po ng missing sabongeros, usapin ho talaga yan ng pagpapanagot at usapin din po yan ng hustisya. Kasi sa totoo lang, meron po talagang mga pamilyang up until today, hinahanap po nila ang kanila pong mga mahal sa buhay. No? Ibig sabihin, whatever you feel about how they did their lives, no? Very important po talaga na hindi ginagawa po yung mga ganyang bagay at kung ginawa man na kung sino man pong tao, policeman yan, mataas na tao sa sektor ng pagsasabong, dapat po silang mapanagot. Okay. Kay Kong Terry po, in previous Facebook posts po, Kong Terry, meron po kayong mga ibinunyag na ilan po dun sa, especially yung mga in-inspection po na projects ni Pangulong Bongbong Marcos na sinasabing substandard and yung ghost flood control projects ay apparently mukhang lumalabas na hindi po congressional insertions but originated po doon sa National Expenditure Program. Can you elaborate first on this, Kong? Tama po yung binabanggit po ninyo. So, yung lahat po ng mga napuntahan no, ng Pangulo na tinatawag niyang ghost, yung isang proyekto po yun. At pangalawa,
yung dalawang substandard po na mga proyekto na nakita niya in Kalumpit at yung pong ghost project sa Baliwag, Bulacan, lahat po ito ay nakalagay sa National Expenditure Program at nagtuloy-tuloy po sa General Appropriations Act. No? So, ibig sabihin, these projects were originated as a DPWH proposal. It was never a proposal from Congress, nor was it a proposal from the Senate. Siyempre, very important po yung distinction na ito kasi nga, supposedly po ang sinasabi ni Secretary Bonoan, pagka po DPWH proposal, supposedly, ito po ay fully vetted already with corresponding feasibility studies. No? Ibig sabihin, talagang from every standpoint, no, technical, financial standpoint, napag-aralan na po ito ng DPWH. No? Pero nakita nga ho natin ngayon na even NEP-originated projects can actually be subject to ghost projects and substandard projects. So, ibig sabihin, talagang lahat po ng mga tipo ng mga proyekto, whether NEP-originated or congressional initiative-originated projects, dapat po masilip at masiyasat po ng House Infrastructure Committee. Of course, these are 2 or 3 lang po doon sa mga projects. Pero ano pong posibleng impact po nito, Kong Terry, lalo na doon sa mga nagdududa po sa House of Representatives pagdating sa sinasabing insertions nga po at kumbaga pagdating doon sa issue ng flood control projects since lumalabas na sa NEP nga po ito nanggaling at hindi naman po sa Kongreso. Again, ayaw talaga natin i-conflate yung usapin ng congressional initiatives, no? At yung pong mga tinatawag na usapin po sa flood control projects. Ang gusto nating sabihin, whether it is a NEP-originated project, whether it is a congressional initiative-originated project, pagka po ginost po ninyo yan, pagka po ginawa po ninyo nga substandard yan, meron po dapat itong aktual na pananagutan sa batas. No? Ibig sabihin, siyempre, katulad na binabanggit na iba, pagka congressional initiative, baka mas malinaw ho na meron ng actual liability ho, yung legislator, whether congressman o senator, kasi sila ho yung nagpo-post ito. So, kailangan natin malaman doon, for example, kung nung po bang pinopose ito, meron na po itong actual studies, no? Or feasibility studies nung in-insert po ito. Pero, again, irrespective of however it was originated, kung mali, sablay, ghost, yung pong implementation, meron pong mga tao na dapat pong managot dahil pera po ng bayan yun. Last point na lang po, Kong. Naalala ko lang po nung press conference din po ni Deputy Speaker Ronnie Puno. May binabanggit po siya tungkol sa PhilHealth din, yung pondo ng PhilHealth at saka nung sa Department of Education. Tapos yun nga po yung sa realignment sa issue. Since marami nga po yung kumukutya dun sa House of Representatives patungkol nga po dito at sabi nyo nga po wala namang basehan yung mga ibinabato sa Kamara. Palagay po ninyo, saan po ba galing yung mga realignments na binabanggit? Well, to be very clear, alam po ninyo, yung pong mga line item, hindi ho nagsisinungaling yun eh. So there's a line item at the NEP level, which is the executive proposal. There is a line item at the level of the House General Appropriations Bill. There is a line item at the level of the Senate version of a General Appropriations Bill. And there is a line item at the level of the BICAM. Ang kailangan lang naman ho talaga, tilad-tila rin ho natin eh, yung pong mga line items na yon. Sabi ho ng iba, physically impossible po na gawin daw po yon o na ng kung sino man tao. Hindi ho yung totoo. Actually, the person that is accusing Congress or Senate making the insertions should actually do the work. Kasi ang totoo naman ho, the staff of DBM, the staff of Appropriations in the Finance Committee, they are the exact same persons that placed these line items there. So, kumbaga, makikita ho natin when we make a comparison. Which is why I think si Congressman Valeriano of Manila has been calling on the DBM to actually release a variance report, no, para makita ho natin yung pagkakaiba talaga. It's basically just a table in Excel. No, yung itsura, ano yung itsura ng NEP, ano yung itsura ng GAB, ano ho yung itsura ng BICAM. Para makita ho natin at which level were there actual changes in the line items. No? Kasi pag nakita ho yun,
madali hong makita yon. Kung sino ho talaga yung nagdagdag, nagtapyas, nagtagpas po ng pondo ng Department of Education at ng PhilHealth. Maraming salamat po. Salamat, Haji. Next is Tina Panganiban Perez from GMA7. Good morning po, Kongs. On the President's order to conduct lifestyle checks on government officials, ano pong thoughts nyo doon? And should that also cover members of Congress, congressmen, and senators? I think the call, of course, of the President is on all, no? Pero I'm also quite sure na he also wants to respect yung pong co-equality ng branches of government. I think wala naman ng problema na magkaroon din po ng lifestyle checks sa mga miyembro po ng Kongreso, miyembro po kahit ng hudikatura. Kasi syempre, kailangan naman po talagang all-encompassing. And more importantly, meron po talagang mga expectations, no, on all government officials, on all government employees, na talagang po dapat we should be able to lead and live modest lives, no? So I think very important po 'yon na hindi lang ho mag-target, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Ako, I'm in favor of that. No? Kung nais ng Pangulong simulan sa DPWH, well and good, no? Pero kinakailangan lahat, sabi nga ni Congressman Terry doon, lahat yan, pati judiciary, lahat na talagang magkaroon ng lifestyle check, no? I'm in favor of what the President has said. Sir, for both congressmen, what are your thoughts naman on the People's Budget Review? Makakatulong kaya yun? Well, sa akin, tama lang, no? Na talagang reviewin ng taong bayan ang budget na ito. I'm in favor of making it really public, no? Na mapag-usapan itong budget na ito kahit sa BICAM na open sa publiko para wala na tayong pwedeng itago pa, no? At maging tama ang dapat nating ibigay sa taong bayan tungkol sa budget natin. Well, very, very important po talaga na merong pwesto sa lamesa yung pong ating mga kababayan, particularly po yung mga civil society organizations, kasi sila din ho yung magtitiyak eh. Noong pong transparency ng budget, sila ho magtitiyak kung tama ba o hindi. For example, yung pong mga congressional initiatives, sila ho yung magtitiyak kung tama rin ho ba yung mga executive proposals po under the NEP, kung kailangan ba talaga yan, mahalaga ba yan, dapat bang magtuloy, halimbawa yung pagtatayo ng mga dagdag na gusali, ano pa ho yung kulang sa mga social programs na atin po nga ibinibigay sa atin po mga pinakamahirap po ng mga kababayan. So, very important po na mapakinggan po natin directly and institutionally ito pong mga pagtingin ng atin pong mga sektor po, particularly yung mga nasa laylayan. Sa akin, kinakailangan ding malaman ng taong bayan, pag pinag-usapan yung NEP, binigay po yan ng DBM eh. And hindi po yan ibinigay ng Kongreso. Ibinigay sa amin ng DBM yung NEP na yan, no? Sila ang nagbigay ng pondo sa mga distrito o sa mga lugar na dapat bigyan ng pondo, no? At palagay ko, ang nag-usap diyan, kung kinausap nila, ay ang mga DPWH dapat kausapin, hindi ang mga congressman. O maaaring tawagin nating congressional initiative yan, no? Pero hindi po yan tinatawag na congressional insertion. So, wala po yun. Sir, related po ito. Meron pong sinabi si Vice President Sara Duterte on the investigations right now on infrastructure projects. Ang sabi po niya, huwag tayo tumigil sa FCP. Noong 2024, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng DepEd, pinaghati-hatian na ng members of House of Representatives. Walang nag-react, hindi lang naman flood control. Your reaction po? Well, tama ho yun. Actually, very important po yung binabanggit niya. Dapat ho all-encompassing, no? Yung pong review ng all infrastructure projects. And very important din po na talaga hong hindi lang tayo limited. In fact, I think the mandate of the Infrastructure Committee is not naman just po on flood control projects. No? It includes all infrastructure projects, and more importantly, it includes a very expanded timeline. So, ibig sabihin, if you're able to find
projects that had been ghosted, projects that are substandard at any time. But what's implemented by any government, we will do it. No? So kasama po yan pong mga binabanggit na mga school buildings and even roads and bridges po na basta in-implement po ng DPWH or whichever agency of government. I think the Vice President should realize that Congress has all the right to scrutinize the budget because we have the power of the purse, whether it be the Senate or the House of Representatives. Ang nais natin lamang sa kanyang sinasabi that she would produce evidences. No? Bigyan niya kami ng mga ebidensya ng mga sinabi niya tungkol sa mga bagay na ito. And let Congress investigate and review it. Meron naman tayong oversight committees to do that. Di ba? I mean, hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang puputos ng mga ebidensya. We'd like some evidences to be shown, di ba? And I would like just the Vice President to realize that sinasubmit lamang sa amin ang pondo na dapat namin imbestigahan. And that is the right of the Congress to do that. Just to add po to what Congressman Benny is saying, so para magka-walkthrough lang po tayo siguro nung mga pwede hong dinggin po ng House Infrastructure Committee. So I think on the first day, we will go to the sites that the President visited, particularly Bulacan. No, if we are able, for example, to discuss also yung pong kanyang visit to Benguet. Kasi syempre, I think he has particular concerns there as well, no? Particularly po sa usapin po na rock netting and usapin po nung slope protection. So hopefully, we can discuss that on the first hearing, but most definitely, mapag-uusapan po yan at a future hearing. Pangalawa, very important din po na, I guess, puntahan ho talaga natin yung mga lugar kung saan ho may mga totoong baha. No? So hindi lang ho ito sa Bulacan eh. Hindi lang po ito sa, particularly mga nakikita ho natin sa TV in the last couple of weeks, no? Up until Bicol region, up until Cebu. So I think kailangan ho magkaroon ng pagpunta rin sa mga regions po in the south. No? So dapat matignan ho natin yung flood control projects in Mindanao Island, yung pong iba't ibang mga rehiyon po ron, para talaga po all-encompassing at makita ho natin kung kumusta din po yung implementation ng DPWH dito po sa mga lugar po na ito. Sir, clarification lang po, Kong Terry. Yung day 1, September 2, sa Bulacan po kayo magsasagawa ng hearing kasabay ng site inspection? No, sorry. So I have to clarify myself. Yung hearing po will happen here in Congress, but the focus of the hearing will be on the Bulacan site visits of the President. Kasi yan na po yung talaga may inabot pong pagsisiyasat at pagtatasa, no? Kung ano na po yung itsura ng pong mga lugar. No? So marami na mapag-uusapan doon sa totoo lang. Kasi nga una, mapag-uusapan ho doon yung ghost projects. Mapag-uusapan din po doon yung mga undercapitalized firms, no? Katulad po ng ibang mga sangkot po rito. Tapos pangatlo, mapag-uusapan din po dito yung mga malalaking mga kontratista na gumagawa po ng mga substandard projects. No? So, yun po. It will happen here in the House at the People's Center, pero we will be focusing on Bulacan on the first day. Thank you, sir. Thank you, Tina. We will now hear from Mela Lismoras of PTV4. Sir, follow-up lang po regarding dun nga sa House Infrastructure Committee hearings. Kanina po kasi nabanggit nyo yung lahat nga dapat imbestigahan ng infrastructure projects. Yung Infracom po ba, tututok lang siya sa flood control projects or may posibilidad din na lumabas kayo ng yun nga, yung mga roads, bridges, other infra projects? Broad po yung mandate ng House Infracom, no? Makikita ho natin yan in the resolution itself, no? So, ang pagkakabanggit po doon, all infrastructure projects, particularly flood control, no? So, ibig sabihin, we will not be limited to flood control projects alone. So, like what we had stated, kahit po yung mga slope protection sa Benguet can be covered by the Infracom. Kahit po yung mga problematic na mga tulay, halimbawa yung sa Kabagan, Isabela po. So pwede ho mapag-usapan. In fact, meron na po House Resolution na ilalapag po sa Infracom
relating to this, no? So, yun, hindi siya limited ng scope only to flood control. Opo. And naalala ko po kasi, sir, nung 19th Congress... Let me add yes, to what po. is said. No? Palagay ko itong aming investigation na ito would not be a witch hunting investigation. Ibig sabihin, ang nais nating malaman dito, ito ba'y ghost projects? Ito ba'y substandard? Kasi doon ng korupsyon di ba? Yung ghost projects and substandards. So therefore, sangayon po ako, Congressman Terry, na hindi lamang ito flood control projects, that even all infra projects, kapag meron ditong anomaly, whatever it is, no? Ghost projects man yan, talagang meron bang proyektong ganyan, o kaya naman substandard yan, kinakailangan po imbestigahan yan. Opo. And, yes, go ahead, sir. And to be very clear, ang totoo naman po yung pagbabaha, particularly po na talagang sinisisi sa mga flood control projects, hindi po ito limited sa Region 3, Region 4, 4A, Metro Manila. No? In fact, I think today, even in Davao City, no, meron pong reports ng severe flooding in many areas there. No? So, I think very important po na makita ho talaga natin yung iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga tipo ng implementation po ng flood control projects. Opo. Ako, isa-suggest ko kay Congressman Terry sa kanyang TRICOM hearing, no? Sapagkat naalala ko, 19 Congress, ang unang-unang hearing namin sa Quadcom, doon sa Bacolor, Pampanga. Oo, na pinag-usapan yung POGO. Ako, sa akin, di doon tayo mag-hearing sa Davao, for example. Di ba? O, doon sa Davao mismo, sapagkat narinig namin na talagang nagbabaha doon nung araw, hindi binabagyo ang Davao Hindi binabagyo ang Davao. Ngayon, nakikita natin, nagbabaha na. Whether kung sa Davao man yan o sa Bulacan man yan, no? I would suggest that we do that there, no? Para malaman po ng taong bayan na ito, serious kami sa pag-imbestiga kung talagang merong ghost project yan, talagang merong substandard project yan. Kong Terry, may reaction po kayo doon? Kayo, yung Infracom po ba, willing nga rin kayong... Actually, kaya ako din po nabanggit yung Quadcom ng 19th Congress kasi yun nga, para makarating mismo yung mga taong involved, yung committee na mismo yung pumunta sa mismo mga lugar na yun. Yung Infracom po ba, may chance din na mag-on-site inspection, on-site hearing din po kayo para, kumbaga walang kawala yung mga district engineer, yung mga taong magiging involved po doon? No doubt na magkakaroon po ng ocular inspections. No? Kasi syempre, simple lang naman mag-inspect ng proyekto Ang tanong lang naman may proyekto ba o wala? Yun yung unang tanong. Pangalawa, kung may proyekto man, ano itsura ng proyekto ngayon? Dapat bang ganyan yung itsura ng proyekto ngayon? So for example, kung may nakita ka nakalabas na bakal, in the span for example of 2 to 3 years, dapat bang may nakalabas ng bakal? So yan lang naman yung mga basic questions po pagka nagkaroon ng ocular inspections. But most definitely, magpupunta po yung komite sa iba't iba pong mga lugar. Opo. Sir, do you want to add more po? Anyway, ganito yan Kaya palagay ko uunahin yung flood control project sapagkat yan ang hindi nakikita ng taong bayan. Kasi sa loob yan ng mga kalye. So hindi mo na alam kung anong nilagay na semento ron, hindi mo na alam kung anong nilagay na kabilya ron. Kaya ako, kung magkaroon muli ng flood control projects, you would like the people to know that, no? Ang nais ko lang sabihin sa DPWH, dapat hindi lamang sila nagpapagawa ng ganung proyekto. Dapat may monitoring yan. Bago gawin, habang ginagawa, at pagkatapos gawin. Sapagkat ang ating Pangulo, nag-inspect nilagay, completed. Yung pala, walang nagawa So therefore, dapat yung pong DPWH, meron din po silang monitoring and maintaining all of those projects. For example, a week ago, na-complain sa akin yung isang chairman na hindi gumagana ang floodgates and flood and pumping station doon sa Biata Pandacan. Tinawagan ko ang MMDA. Ang sabi sa akin, yung daw pala nasa ahensya ng DPWH, no? 4 years na, hindi gumagana yan. So pinagana nila. So, ibig sabihin, kung ni-report yan, pinapagana naman yung Santa Clara, pumping station and floodgates. Sa Santa Ana, hindi rin gumagana yan. Pero grant yan, no? Nakita ko, 53 million
ang paggawa niyan. Ginagawa pa hanggang ngayon. Sapagkat walang masyadong ventilation yung building, hindi gumagana yung flood control projects na yan. Ngayon, tinawagan ko. Sabi ko ron, paganahin nyo yan sapagkat kailangan, sapagkat ngayon, usong-uso ang bagyo at tagulan. So hindi ko na alam kung ano pang ginawa nila dyan. I'm calling on now sa press conference na ito na tingnan ng DPWH, ang MMDA, inspect nila yung kanyang mga project para maiwasan na po natin ang pagbaha. Sapagkat, Luca, wala silang monitoring dito. Wala silang maintenance dito. We would like to find out. Ngayon, kung gusto nyong makipag-ugnay sa LGU, why not? Di ba? May ugnayan yan sa LGU, why not? Basta't lahat niyan gumagana, may iwasan po natin ang mga baha kung saan man yan dapat dumating. Opo, last na lang po from my end. Follow-up lang po about dun sa lifestyle check nga na nasabi ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po kasi sa House, meron na ring House Bill aying mandatory salary and disclosure for the President, Vice President, and the other high-ranking government officials. Sa tingin niyo po ba napapanahon na rin ito para maipasa? Teka, sino ba ang hindi nagsabi na salin nung araw? Ultimong the former president, di siya nagkasabi ng salin eh. Hindi ba? I mean, I am very faithful in sabihin may salin. Di ba? Dapat malaman ng taong bayan yan. No? Now, maaaring walang batas to submit a salin. Pero dapat, kung talagang honest tayo, bilang mga public officials, kinakailangan isubmit natin ang salin sapagkat yan ang inaatas sa atin. So, ang tanong ko rito, ganito sino ba ang dapat na example na mag-submit ng salin? Hindi ba dapat ang Pangulo ng Pilipinas at lahat ng mga public officials? Para sa akin po, ako ay tapat at faithful sa pag-submit ng salin ko. Well, again, to be very clear, no, yung SALN is a requirement for each and every government official, government employee. So dapat po sinasubmit po ito. I don't think you need a new bill for the mandatory disclosure of the SALNs. I think it's really just a question on, for example, the ombudsman, kung dapat ba niyang linalabas na. Kasi I think yun yung isa sa mga naging problema po ng previous ombudsman dati. Parang dahil binara po yung paglalabas ng SALN, wala pong access yung pong publiko sa SALN ng mga matataas pong opisyal ng gobyerno. So I don't think we need a bill for that. I think the new ombudsman should be asked ano ho yung plano niya dito po sa mga SALN disclosures na actually sinasubmit naman po talaga sa kanya pong opisina. I would like to add, alam mo, kaya nung I think it was in the 14th Congress where I filed a bill sapagkat ako ang chairman ng Committee on Public Information na magkaroon tayo ng right to information. Ako yung nag-file niyan eh. Oo. And almost it was approved in Congress until such time na pinigilan ako ng mag-sponsor muli. No? Hindi po na-approve yan. Sinabi ko nga kung sa basketball, yung the last 2 minutes, ma-approve na yan eh. Pero hindi pa rin eh. Kailangan na po natin ngayon ng the right to information. Sapagkat dito, ito ang weapon ng ating mga common na kababayan natin na makita nila ang talagang gawain ng mga public officials. You see? Sapagkat wala pa tayo ngayong right to information law eh. Dapat magkaroon na po tayo niyan. Okay, thank you po. Salamat, Mela. We will now call on Kat Porbes of Radio Pilipinas for her questions. Sir, magandang tanghali po. Kay Kong Benny po muna dahil nasa Manila po itong tanong ko. Yesterday po, meron pong inilabas si Mayor Isko na listahan po nung 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed. Pero still, nagbabaha pa rin po sa lungsod. At meron din pong isang contractor doon, yung GLC Construction and Supply Incorporated, na meron siyang nakuha doon sa
14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito. And coincidentally, ito pong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor Isko or ng city government dahil po dun sa illegal demolition po nung Rizal Avenue Sports Athletic Complex. Your reaction po regarding po dito na napakalaking halaga pero wala pong naging epekto? Sinusuportahan ko yung sinabi ng Mayor ng Manila na papaimbestiga niya. I support that, no? Kinakailangan naman, madali lang yan. I-check lang sa DPWH yan kung yan po ay project ng national government. O kaya ito ay project ng LGU. Sapagkat yung flood control project na yan, hindi lamang DPWH yan eh. Even the LGU. Kinakailangan, imbestigahan lahat ito. Ano ang pinagawa ng city ng flood control project? Ano ang pinagawa ng DPWH, no? Ito po yung tinatawag nating i-check yan sa DPWH ang status and impact ng mga project na yan, no? Sa national government, for example. Kaya I'm all for that, na dapat talaga imbestigahan yan. Oo, kung nais niya, unahan niya yung distrito ko just to find out, no? Kung talagang, kasi alam mo ang Manila, just to inform everyone, Manila is actually a prone to flooding yan sapagkat below sea level ang karamihan dyan, especially my district. At doon din dumadaan ang main tributary ng mga ilog natin. For example, like in my district, doon dumadaan ang Pasig River, dyan nagpupunta ang San Juan River, dyan nagpupunta ang mga ibang mga maliliit na mga estero. Pero hindi lang talaga dapat Manila. Dapat yan Metro Manila. Sapagkat look, hindi lang Manila ang problema rito. For example, like ang San Juan River, napakarumi niyan. Yan ay sinasabi ko na nung araw pa. Kasama ang Quezon City, kasama ang Mandaluyong, kasama ang San Juan, kasama ang Manila. Kung makakasundo silang lahat yan, lahat yan ay pag-usapan po yan. Lahat yan imbestigahan. I'm in favor of that. Pero hindi lamang sapagkat hindi kumuha ng permit o hindi nakipag-ugnay sa LGU. Dapat, ang talagang investigasyon dyan, yan po ba ay ghost project? Yan ba ay substandard project? Hindi lamang flood control. Lahat ng infra project ng buong Maynila, imbestigahan niya. Thank you po. Nabanggit na po kanina yung flooding incidents po sa Davao, wherein 265 areas, based po ito doon sa City Engineering Office. Notably po, 140 ay nasa 1st District, 69 po nasa 2nd District, at 56 po doon sa 3rd District. Ngayon po, nasabi nga po natin na before hindi naman po ganito kalala yung pagbaha sa Davao, pero ngayon nakakaranas na sila ng pagbaha. Pero si Mayor Baste Duterte po, parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Your reaction po dito? I think very important muna po siguro na just to go back to the Philippines, I don't know where he is, but very important po for mayors to be present during times of crisis, no? So I think that's the first point that we want to make. But secondly, very important ho talaga na i-recognize natin na yung flooding ay hindi lang naman ho flood control, no? Usapin pa rin ho yan ng pagbabago ng klima, usapin din po yan nung bilis po ng pagbagsak ng tubig mula sa bundok papunta sa ilog at mga dagat. Pero meron pong centrality yung pong flood control system sa atin pong mga lugar. So, very important din po, definitely, na makita rin ho natin yung pong impact, no, ng mga flood control systems within Davao City and within Davao Region. Kasi I'm quite certain, malaki din po talaga yung pondo na iginugol within this administration and more particularly in the previous administration to Davao City and to Davao Region. So I think that can serve as a basis to also look into the implementation of flood control projects within Davao City and Davao Region po. Sino yung nagsabi? Si Mayor? Mayor Baste. Si Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang? Yes po.
Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patunayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Sir, nabanggit niyo nga po na tignan din yung pondo na nakuha from the previous administration. Yung magiging investigasyon po ng Infracom, meron po ba kayong parang timeline na from previous administration, Duterte, Gloria, Noy, Aquino administration up to today po or hanggang saan po ba? Within the resolution, wala pong nabanggit. Pero syempre, we will focus on the most recent ones, no? Kasi syempre, doon natin makikita kung kamusta ba yung lagay. Naging ghost ba yan? O naging substandard ba yan in such a short period of time? Pero hindi ho time limited yung pong investigation. So, like what we had been talking about, edi syempre, you have flooding, for example, in Davao City, and I think in parts of Davao region as well. So, if the idea there is, bakit nagbabaha within Davao City, you've mentioned the districts already, at malaki ho yung pondo na naibigay, ano ho yung nangyari sa pondo po na yun? Was it actually implemented well? Or was it subject to the same concerns that we have today in different areas, which is ghosted projects or substandard projects? Kasi nga, and like what Congressman Benny had stated, si Congressman Pulong naman po has been in Congress, I think this is his third term Di ba? So, kumbaga, we'd like to be able to know how much of the flood control projects had actually been placed into his district and had these projects actually been very successful. Thank you, Kat. Next is Rose Cas from UNTV. Hello po. Good noon po, Kongs. Kanina po nabanggit niyo po na favor po kayo sa pag-conduct ng lifestyle check at i-extend kahit po sa mga lawmakers. Pero how can this be realized amidst the reports and allegations na may mga kongresistang involved sa anomalous projects? Well, kung meron man, kaya ako, hindi lang, sinabi ko na nung pa, na the investigation should be of a whole government approach, for example. As we investigate it sa Quintacom or sa Tricom, let the executive also investigate. Let the judiciary investigate. At ako rin, sinabi ko na rin na magkaroon tayo ng independent commission to really investigate sapagkat ayaw naman natin na sabihin ng taong bayan o pag inimbestigahan namin yan, pag mayroong involved na congressman dyan, o ano bang gagawin namin? Para maalis yung bias, well, let's have an independent commission on that. Di ba? I mean, tama na yung tinatawag nating cover-up o takipan. Yan, binanggit din yan ni Senator Lacson, no? Pagka minsan, hindi ko alam ba't nasisisi ang House of Representatives. Samantalang doon sa Senado, meron din Kaya sinabi din niya ni Senator Lacson na meron din mga senador na involved dyan. So therefore, magkaroon tayo ng whole government approach in investigating this anomaly. Sapagkat the people should know. They have the right to know whatever happened to this project. Ito, naniniwala ako bilang chairman ng Committee on Human Rights, this is also a human rights violation sapagkat apektado dito ang buhay ng taong bayan. Meron po nga centrality yung public sa lifestyle checks, no? So, ibig sabihin, nakita naman ho natin yan Over the course, for example, of this flood control controversy, no? Lahat po ng mga DPWH officials, lahat po ng, I think even yung pong mga pamilya ng mga kontratista, hindi ba talagang sinubject po into to a lifestyle check ng publiko, no? So ibig sabihin, lahat po ng mga resibo ng mga DPWH officials at kontratista sa social media talagang nalalahad po ngayon. So I think in the same manner, pwede hong gawin yan ng mga kababayan ho natin
sa mga kongresista at senador. Kasi ang totoo na, like what we had stated earlier, I think the requirement for government officials and employees is for us to lead modest lives. No? Ano ba ibig sabihin nun? Yung bang bilyonaryo can actually lead modest lives as compared, for example, sa mga ordinary mamamayan? I think they still can. Kasi ang distinction naman po of leading modest lives, yung hindi ho natin dapat ipinapamuka yung pong kayamanan o yung wealth no sa atin pong mga kababayan no. So I think pagka ho na lifestyle check yung mga congressman tsaka senador, I think they will be forced also to take a step back at talaga hong tumalima doon po sa panawagan po ng, I think it's a law sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga opisyal at empleyado na dapat hong simpleng pamumuhay kung tayo po ay nagsiservisyo sa atin pong mga kababayan. Sa tingin niyo po ba kailangan na pong magsagawa ng lifestyle check yung ombudsman dun po sa mga implicated lawmakers? Lalo na po nabanggit niyo po na mismo sa social media, nafe-flex yung pong mga kayamanan ng mga certain lawmakers. Malaya naman po yung ombudsman na gawin po nila yung trabaho nila. No? So kung tingin po nila, this can be a subject of a lifestyle check or a further investigation relating to unexplained wealth, sila po yung bahala. Malaya naman po silang gawin po ito. Alright. Kanina po kinonfirm po ni Congressman Leviste na ang big fish po dun po sa bribery attempt sa kanya ng isang DPWH district engineer ay yung pinalitan niya po sa pwesto, si former Congressman Buhain. At ganito na raw po yung kalakaran sa kanila pong distrito na for 3 decades pinipili po ng kongresista kung sino po yung mga kontratista sa mga proyekto. What does it say? Systemic po ba yung ganitong kalakaran? Well, una ho sa lahat, like we already mentioned, I think this can be a subject of a future Infracom hearing. No? Kasi una, involved po yung district engineer dito. Pangalawa, meron pong actual corruption allegations. Pangatlo, meron pong actual bribery attempt na nagawa. No? So, we'd like to get more information from Congressman Laviste and syempre from the district engineer involved. And most definitely, we can invite former Congressman Eric Buhain to shed light. Kasi syempre, mahirap naman ho na si Congressman Laviste lang po yung nagsasalita dito at hindi po mapagbigyan ng pagkakataon si former Congressman Buhain na idepensa naman din po ang kanyang sarili. No? So, I think we will reach that point. No? Pero, syempre, unahin muna natin yung mga pinakamahalaga pong mga proyekto na talaga pong na-ghost at na-substandard po over the course of the years. Thank you po. Rose, Earl Tobias from IBC 13. Go ahead, please. Good afternoon po, Congressman Benny, Congressman Terry. Unang tanong po kay Kong Benny. Kong, kahapon ang isa sa mga idiniin na tanong ni Vice Chairperson Jinky Luistro ay paano raw po ba kung talagang walang mag-match doon sa DNA na galing doon sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero, doon sa natitira pa mula sa 85 na butong nasa forensic examination pa rin ng PNP. Kung as a chairperson, ano po yung pananaw ninyo kung sakasakali nga po na wala talagang mag-match, sir, sa mga buto? Yun ang disappointment namin, no? Sapagkat hanggang ngayon ay wala pa silang nakikitang DNA that will actually implicate, no, doon sa missing sabongeros. So therefore, ang pinag-uusapan namin ni Congresswoman Jinky dito ay walang kaso. Di ba? Hanggat hindi nadidetermine talagang itong nakuha sa Taal would be doon sa missing sabongeros. So, sinabi namin, o baka naman ang ibang missing sabongeros ay hindi lamang sa Taal tinapon, kundi sa ibang lugar din naman na dapat tingnan po ng ating CIDG, tingnan po ng DOJ. So, yun ang nais namin na malaman. Sapagkat they are still doing the investigation now. No? Wala pa namang na-charge sa korte. Ang ginagawa nila is still preliminary investigation. So, in reality,
dapat malaman ng taong bayan na wala pa talaga na nasa korte itong mga kasong ito. It's still in the process of investigating it. Kaya sinabi namin na until such time na hindi makakuha ng DNA yan, no? O hindi makakuha ng anuman, no? Sa iba't ibang bahagi ng bansa natin, walang makukuhang kaso dyan. At sinabi rin naman po ng I think it's a CIDG that said it DOJ pala nagsabi na ang ibang mga kaanak ng biktima ay nabayaran na. So they will not anymore be a witness and they will not anymore complain. Nabayaran na po. Ang tanong, sino nagbayad? Oo. Meron din ako nabalitaan na ito ay nagkaroon na ng bayaran din naman sa Philippine National Police. We'd like to find out. Kaya nga sila harap sa Quadcom para malaman namin totoo ba ito. Sapagkat pag ito ay sumingaw, ay kinakailangan malaman natin. Sapagkat kung nabayaran na, sinabi ng DOJ, ang ibang mga kaanak ng biktima, and because of that, they are no longer willing to testify at maging witness dito, ang gusto namin malaman, sino nabayad? Upang tumahimik po sila. At mayroon po bang pera na nagkabayaran dyan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Thank you, Kong. Follow up on the other hand, kapag iba naman po yung sitwasyon, ano naman po yung implikasyon nun kung sakaling, gaano kabigat yung implikasyon kung sakasakali na dun sa mga natitira pang ini-examina ay mag-match sa kahit isa lang sa mga nawawalang missing sa Bungero ko? Ay, merong kung kahit isa lang may mag-match dyan, tuloy ang investigasyon. Tuloy dapat na because that would be now not only a specific statement, pero it's now a general statement na kung may mag-match dyan, talagang malaki na ito. Now, gusto ko lang sabihin, sapagkat nakalagay sa isang pahayagan natin, the NAPOLCOM places ex-CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas na under preventive suspension over alleged tampering with the investigation into the abduction of Sabongeros. Ngayon lang yan. We'd like to find out bakit nagkaroon ba ng palitan ng pera dyan? Ano ba nangyari dyan? You see that? Kaya kailangan makita po natin ito sapagkat dapat malaman ng taong bayan talaga nangyari dito. Naniniwala tayo bilang human rights advocate kahit po sa investigasyon ng flood control, that even if you are a suspect, ikaw ay binibilang na innocent until you proven guilty by the courts, di ba? I mean, they have the right to explain. And we would like to find out the explanation actually on this. Thank you, Kong. Last na lang po. Bilang ganun na rin po yung mga nabanggit ninyo with the reports of DOJ sa hearing kahapon. Personally, Kong Benny, kayo po ba naniniwala na tulad ng nangyari sa war on drugs, mukhang merong mga ilang corrupt officials, corrupt na tao sa pamahalaan natin, unfortunately, maaring dawit sa kaso ng mga missing Sabongeros, Kong? Palagay ko, yes. Thank you, Earl. Next is Marian Enriquez from TV5. Good afternoon po. Chair Benny Abante, you mentioned before if Mayor Magalong refuses to face the committee with evidence, then he is nothing more than an empty can. Maingay pero walang laman. Sumagot po si Mayor Magalong, sabi po niya, hamon sila ng hamon pero wala namang pinapadalang notice sa akin. Your comment on that, and then of course, Chair Terry Ridon, kung nagpadala na po ba kayo ng invite po? Nakausap ko na po si Congressman Terry dyan sapagkat siya ang tatawag ng investigasyon. Ang sabi niya sa akin maghintay lang siya. Aabot po tayo dyan sa ganyang investigasyon. Naniniwala po ako ito. Gusto kong sabihin sa kanya. Sapagkat sinabi din niya na baka naman pag nagpunta ko dyan, pinre-empt na niya Baka naman pag napunta ko dyan, gagawin akong parang hostile witness rather than the one that will actually divulge all of the corruption issue. Hindi po. Bibigyan namin siya ng respect bilang mayor ng Baguio City at talagang kortesiya sapagkat siya na nagsabi
na meron talaga dito na involved. Ang nais lang namin ay humarap siya, mag-take siya ng oath, ipangalan niya at ibigay niya lahat ng ebidensya tulad ng sinabi niya sa ating Pangulo. Nagulat nga siya yung sinabi ng Pangulo na, magkikipag-usap ako sa iyo. Binigay niya yung mga documents. Pag siya naimbitahan po at talagang iimbitahan siya one day, huwag siya mag-alala, darating po yung invitasyon na yan, ay humarap siya at sabihin po niya sa taong bayan, sino man yan, ano man yan. Salamat, Marian. Sorry, just to respond. Well, again, to reiterate what we had already stated before, malaya po si Mayor Magalong na magpunta po sa Kongreso. Like what Congressman Benny had stated, the invitation to him will come in time. But again, the requirement for him to do this is first to do it under oath and particularly disclose the 67 lawmakers that he's saying that are contractors, and secondly, the list of lawmakers that he has na tumatanggap po ng 30 to 40% kickbacks, no? But if he will do this under oath, he will be afforded all the respect and dignity po sa pagpunta po sa isa pong komite po ng Kongreso. Sir, gusto ko lang linawin, no? I'm not actually against Mayor Magalong. Sinusuportahan ko siya sa kanyang expose. Ang kinakailangan talaga namin malaman, sino-sino yung mga taong yan. Ang binanggit niya, merong 67. O sino yung 67 na yan na involved yan, no? At alam niya, marami siyang alam, no? We'd like to find out. Sapagkat, meron siya ng Baguio City na dapat unang-unang asikasuhin niya yung problema ng Baguio, di ba? I do not know why has been saying this publicly to ang Kongreso ang kanyang tinutuon dito. So, I would like, again, to issue the statement and tell him na, sabi nga ni Congressman Terry, darating po ang panahon na imbitahan siya. So hindi po siya invited for first September 2, first hearing? First hearing. I don't think he has personal knowledge on Bulacan issues. Succeeding weeks. In succeeding hearings po. Alright. I forgot na kung ano yung itatanong ko dapat. Pero, sir, you mentioned about, yung 67 or 62, alam ko po initially talaga si Senator Ping Lacson po yung nagsabi nun, not Mayor Magalong. You also mentioned na mukhang, kung may ebidensya siya, humarap siya. Pero ano po masasabi ninyo na ito, even one of your colleagues po, Congressman Leandro Leviste, siya na mismo, meron na nga rin siyang evidence and may solid, kumbaga, may case study na tayo, isa pang ebidensya na previous Kong, talagang sinasabi niya, biding-bidingan yung dating Kong na pinalitan niya, siya daw yung namimili ng mga contractors. It was actually saying, kung ano yung specifically sinasabi po ni Mayor Magalong na may mga kongresista na kayo rin naman yung parang involved daw, tapos sila-sila rin lang daw po yung namimili ng mga contractors. What can you say about that, sir? Well, it's not for Mayor Magalong to say. It is for Congressman Leviste to say. Because that is a very specific case study. So, ibig sabihin, if he has all the information and all the evidence to back it up, particularly if the district engineer is the particular person that is stating it, then he should be able to state it on record. The district engineer should be able to make a public accusation against former Congressman Eric Buhain that this has been the situation in this particular district. Ako, I commend Mark Leviste on the expose. I commend him. Leandro Leviste. I commend him for that, no? Nakausap ko din siya kahapon in the interview na kahapon nag-file na siya sa prosecutor's office ng mga demanda doon sa district engineer, no? At nais din niya na maging state witness ito upang i-divulge na kung sinong involved yan behind that, no? Na yung pagkakambanggit niya doon sa dating congressman, I hope na there is no politics in this sapagkat alam ko na sisigaw yung dating congressman o politiko lang to So, he must separate himself from any kind of a political view on this na talagang gusto niyang makita ng taong bayan na ito talagang corruption ito.
Thank you, sir. Last na lang po, pahabol ko lang po kasi dun sa mga naging interview ni VP Sara, meron din po siya sinabi about nga dun sa, sunod ko lang dun sa mga school buildings. Baka would you like to comment po since nandito na po kayo previous congresses? Sabi po ni VP, hindi naman daw yung Kongs ang humihingi ng parte sa amin kasi diretso nilang kinukuha yung budget, diretso nilang kinukuha yung school building program ang SVP at pinaghahati-hatian nila sa loob ng House of Representatives at diretso nilang i-attach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA at inakyat nila sa Senate. So, kaduda-duda daw noon yung bigla meron tayong pero ngayon may investigation flood projects. Kung seryoso raw talaga yun nga. Nasagot nyo na yun. Pero yun nga po, sir, meron pong allegation na nga pinaghahati-hatian nyo po sa loob ng House of Representatives. Hope is not just saying it. We'd like her to give us the evidence on that. Nung mas maganda kung meron siyang mga ebidensya pwedeng iharap sa amin sapagkat ako hindi ako kasama diyan eh. Di ba? I mean, kung talagang meron siyang ebidensya, sabihin niya na yung mga ebidensyang yan. Talagang sinabi niya na pinaghahati-hatian ng Kongreso yan. Okay, sige, sabihin niya. Pero kinakailangan meron siyang kasamang ebidensya diyan. At gusto kong sabihin din sa kanya na kung pag-uusapan po ang review ng Kongreso on the budget. Pero pong karapatan ng Kongreso niyan. Pero tayong oversight committee niyan. Di ba? I mean, sa akin lang, sa ating Vice President, hinihiling ko lang sa kanya na i-back up niya ng mga ebidensya ang kanyang mga sinabi. Thank you, Marian. Willie Delgado from DZMM PRTV. Magandang hapon, no? Bago yung aking tanong, buntutan ko lang tungkol kay Magalong. Wala ho ba magiging kondisyon sa pagdalo ni Mayor Magalong since ang ilan sa mga binabanggit niyang involved sa flood control corruption is dito sa Congress? I-reiterate ko lang binanggit ko po kanina, he will be afforded all the respect, no, as Mayor of Baguio City. But he will be required to do under oath two things. No? First, disclose the 67 names. Nabanggit kanina na it was originally Senator Lacson. But he also stated it. He reiterated that number, yung 67 lawmakers, contractors. So he has to be able to disclose it to the committee under oath. No? Second, yung pong binabanggit niya, paulit-ulit din po ito, meron pong lawmakers na kumukuha po ng 30 to 40% kickbacks. So he needs to be able to disclose it also under oath. Kasi mabibigat po ng mga akusasyon po ito eh. Hindi ba? So yan po. I think he can talk about anything, but he will be required to disclose these two things. Tama po yung sinabi ni Congressman Terry. He will be accorded all the courtesy and the respect. No? Pero ano po ba ang rules and procedure sa committee hearing? He must first of all take an oath. If he is going to do that, then papakinggan po natin siya. Sapagkat bakit siya hindi may take ng oath? Kung talaga naman totoo sinasabi niya, walang problema for him to take an oath, di ba? And that is not disrespect. That is the rules of the committee pag pinag-usapan ng committee hearing. Regarding NEP budget, open ho ba kayo doon sa suggestion ni Senator Panfilo Lacson na i-adapt na lang instead yung NEP version ng budget instead na at least isa lang yung maituturo pagdating sa budget? Sa akin, it will depend on the, because you know for a fact that Congress has 315 congressmen, no? So it's a corporate body, no? In fact, kung sinabi lang niya ng Senator Lacson, he must first of all convince the Senate, no, nakapiyan siya ng mga bagay na ito. Because sa amin sa Kongreso mukhang walang problema eh. Pero yung unang-una, kumbisihin muna niya ang Senado na all of the senators would be willing to do that, di ba? Oo. Sa akin walang problema yun eh. But because very important na linawin ho natin what he actually wants, no? Una sa lahat, ayaw ho natin yun. Kasi una, hindi ba yung mga binanggit na nga ho natin ng mga ghost tsaka substandard projects sa Bulacan, NEP-originated projects ho yun eh. Hindi ba? So bakit ito isusuko ng Kongreso
Yung una, oversight over the budget. Pangalawa, yung pong kapangyarihan ng power of the purse to look into executive proposal. So, I think that should be flatly rejected. Kasi nga, ano yun? Akala ko ba pagka NEP only, maayos yan? Ba't nangyari po yung NEP-originated projects na ghost tsaka substandard? So, I think the Senate and Congress should flatly reject that proposal. Kasi nga, it surrenders the power of the purse, it surrenders legislative oversight over an executive proposed budget. No? So, kailangan ho natin tila-tila. Kasi nga, ang gustong ipakita ho dito, yung pong inherent evil supposedly, nung pong congressional initiatives. And I'm stating it today, hindi po yung totoo. Kasi una sa lahat, marami pong mga proyekto na hindi naman ho na-envision, for example, ng executive. Marami hong mga ahensya ng gobyerno that stated this particular budget, they only got like half of it or 3/4 of it. Pero ang pagtingin, for example, ng Kongreso at Senado, hindi mahalaga magdagdag ho ng mga bagong gusali. Hindi mahalaga magdagdag po ng mas maraming social protection programs para sa mga pinakamahirap po nating kababayan. Pag pinayagan ho natin na NEP only, yung pong budget, wala na po yung mga yun. Hindi ho ba? So hindi ho papayagan ng Kongreso yun. Pagka ganyan po yung kanila pong sinasabi. And more importantly, like what we had already stated, the ghost and substandard projects in Bulacan were NEP-originated projects. Hindi ho ba? So pag pinayagan natin ganyan, papayagan din ho natin na wala na ho talaga. Pwede pa rin ho mangyari yung ganyan pong mga evils within the National Expenditure Program. Example, okay. Ang pinag-uusapan natin dito, congressional initiative. Hindi congressional in sessions, di ba? I mean, ine-expect din po ng ating taong bayan, ano bang proyekto ang kailangan sa aming distrito? Example na lang ito. Kahapon nabasa ko sa dyaryo na si Senator Bongo ay nagbigay ng 7, I think it's 7, multipurpose hall na pinagawa niya. And that is congressional initiative. Di ba? Hindi lang po sa NEP yan. Oo, tama po yung sinabi ni Congressman Terry, of course. Kinakailangan natin na pagkasunduin muna lahat ang mga senador, mga congressman tukol dito. Sabi ko nga, wala akong problema dyan. Pero ito yun lang ang sinabi ko example sa inyo. No? Kapag si Senator Bongo, nagbigay siya ng 7 multipurpose hall, and that is very commendable of him. Di ba? Pero ano yan? Yan by NEP? Hindi na ho NEP yan. Oo. That is now what we can call as a congressional initiative. One last. Kahapon dun sa briefing sa Commission on Human Rights, Committee on Human Rights, nabanggit po na marami nang na-dismantle ng mga isabong websites. At ngayon, nag-guerrilla operation na lang sila, papanggap ng mga legit online stores, etc. May nabanggit po bang number kung ilan pa yung mga natitira pa na nag-ooperate? Meron. In fact, nabanggit nila na merong more than 52,000 na mga illegal na sites. Okay? At ang natanggal nila now is more than 42,000. So, meron pang mga around 1,500 na kinakailangan hanapin pa nila. At ang problema nito, nanganganak eh. Tatanggalin nila ngayon yan. Wala pang isang araw. Balik na, manganganak nga. Yung mga mothers, it will take 9 months bago manganak eh. Pero ito, wala pang 24 hours, andyan na. Nanganganak na po yan. Kaya sabi ko nga sa DICT, kinakailangan, tinan nyo maigi yan. Sapagkat ang sabi nila, mahirap daw itong matukoy sa internet natin. Kaya sinabi ko sa kanya, bakit sa Malaysia? North Korea, for example, hindi nakakapasok yung mga yan. Bakit sa atin? Bakit sa atin nahihirapan tayo? Ano ba yan? Yan ba'y politics? O yan ba'y talagang mababa ang ating
yung equipment natin na makita ang mga bagay na yan. So we still have around 1,500 sites sapagkat po yan ang pinakamagandang nagawa ng ating dating administrasyon ay ipinagbawal na itong lahat ng isabong na ito. So therefore, dapat to gawin na ng gusto yan. Oo, para mawala na po yan. No? Thank you. Salamat, Willie. I understand na there is another coverage sa Port Tweed, after nito. So, ipoponin question na lang natin yung from Lines Capante of GMA News. Sir, mananawagan ba kayo na yung COA reports, instead of releasing it every April, gagawin ng April instead of December, at ilagay po ito as provision dun sa GAA, as just like it used to be? Actually, dapat malabas po sa pinakamaagang panahon eh. Ang totoo, pagka tapos na, yung po mga audit reports, kada ahensya, at napirmahan na po ng mga pinakamatataas na opisyal ng Commission on Audit, dapat mailabas na yun sa pinakamaagang panahon. Kasi ang totoo naman, halimbawa, yung po nga DPWH, particularly nung sinisili po namin yung mga audit reports po nila, yung pinaka-recent po nila, 2023 pa eh. Anong petsa na ho ngayon? 2025 na. Hindi ba? So, anong buwan na ho ng 2025? Yung pinag-uusapan natin ngayon, o Agosto na. So, sana mas maaga ho nila itong mailabas kasi magiging late yung oversight po ng Kongreso at Senado pagka po medyo dulo na ho ng taon. Ilabas po yung previous year's audit reports. Thank you, sir. May isa pa dito, although it was already answered, no? Yung isa panawagan po ng Pangulo sa lifestyle check, dapat po ba itong pangunahan ng Ombudsman? Minahinto po kasi ito ni dating Ombudsman Martires, yung lifestyle check. Ang totoo naman ho, malaya ang executive branch na magkaroon po ng lifestyle check as ordered by the President. Malaya din po yung Ombudsman bilang independent office na mag-conduct po din ng lifestyle check on any and every official and employee of government. So, kung sino man ho siguro, I'm sure wala pa hong gagawin yung ombudsman ngayon kasi wala pa ho tayong actual ombudsman. So, hopefully, pagka may bago na po, baka pwede ho niya pong gawin ito sa mga taong gobyerno. Agree ako dyan. Thank you, sirs. Your closing statement, please. Sige po, ano na lang, by age. Yung pong respeto sa mga, not in age, sorry, in seniority in Congress po, mga kaibigan. Again, sa darating pong Martes, magsimula na po talaga yung House Infrastructure Committee hearings. At katulad na binanggit ko, we will focus on the projects that had been inspected by the President, particularly in Bulacan. Secondly, we will focus po on the 15 contractors, particularly the undercapitalized firms. No? Meron pong isa doon, yung 250,000 na kapital pero nakakuha po ng bilyon-bilyon piso ng proyekto. May nangyari na po yung ganyan dati sa family incident. May mga nakasuhan na po ron. So I'm quite sure may makakasuhan po pagka po ganyan din po yung setup in infrastructure. Pangatlo, titingnan ho natin yung Benguet visit din po ng Pangulo kung meron pa ho tayong pagkakataon dahil syempre mabigat din ho yung rock netting na binabanggit po no, kung is it a continuing practice by the DPWH at kamusta din po yung mga slope protection projects na ginawa po roon. In future hearings, ayan na nga po, so we can invite Mayor Magalong provided that he discloses the names of legislators supposedly involved in corrupt activities. We can also invite Congressman Leviste to discuss nga po yung pong bribery incident in Batangas. And finally, yung nga po, the committee is not constrained to focus only on flood control. No, we can focus also on all other infrastructure projects, and we are also not constrained only to what the President had inspected. Kasi ang baha ho, hindi naman ho dito lang sa Metro Manila, hindi lang po sa Luzon, kundi nangyari din po sa iba't ibang bahagi ng bansa. So I think that is how the House Infrastructure Committee will conduct itself
in the next couple of weeks. Si Congressman Terry po, veterano na rin yan during kabataan days. At anyway, again, I'd like to tell Mayor Magalong na it's very commendable for him na I support him on the expose that he did, no? I hope it's not politics. Yun lang akin. I hope, kung hindi politics ito, he would be willing to be invited sa panawagan namin dito for him to expose that. He would be willing to take an oath. He would be willing to name names. Tulad ng sinabi niya, hindi lamang si Senator Lacson, kundi even him. Sinabi niya yung 67 names. We'd like to find out who they are. Inamin naman niya nung una, sinabi niya, the whole of Congress Later on, sinabi niya na hindi lahat. Okay, so let him name names, let him give all the documentation, evidences in the House. And kung talagang siya seryoso dyan, and he's not playing politics, I would commend him more on that. Okay, pangatlo, abangan nyo na po ang Quadcom sapagkat malapit na po tayo abangan ang susunod na kabanata. Sapagkat doon po sa Quadcom ay talagang pag-uusapan na ho natin, 4 na ho ito. Yung missing sa Bungeros, yung EJK, yung drugs at yung Pogo. Abangan niyo po ito. Maraming salamat po. Thank you. House Committee on Human Rights Chairman and Manila 6th District Representative Benvenido Bene M. Abante Jr. and House Committee on Public Accounts Chairman and Bicol Saro Party List Representative Terry L. Ridon for joining us this afternoon. To everyone, maraming salamat po ulit.